Tanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala, dito ko kasi busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si magkuhan ako dyan, magpunta ko ng ibang trabaho. Doon lang po ako, Your Honor. Pero hindi ako... Opo. Kanina po may binabanggit po kayo na ang daming minention po ni Congresswoman Jinky Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Yes, sir. Kapwa pulis ko yun, Your Honor. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sila sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga, I understand that. Pero Yes, sir. ikaw, andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa pulis ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Asierto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the President knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Po ko yung DDS, Your Honor, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng DDS. It was testified by Si the Matabato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the President that he created the DDS and he formed a 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng Presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ang sinabi Yeah, narinig niya. ko sa kanya, Your Honor. Oh, di ba, sinabi niya, sandali, pakinggan mo muna ako. Ay, sorry po. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga ano to, mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng Presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng Presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS. Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun. Hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president. Eh. Di ba? Tayong lahat nga, Your Honor. Anong sabihin niya? Ano? Siyempre, tayong lahat makinig sa kanya. So, Pati ako, Your Honor. ano yung ganun-ganun? Minsan, Alam mo, hindi natin alam kung anong buwan niya. Sani, nagsisimba ka naman linggo-linggo. Nag-pray lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sa Ama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako directly. At sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa ngayon, ay sinasabi mo na talagang wala kang involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga, Your Honor. Wala ka talagang... Iba yung sa akin, yung nangyari sa akin, Your Honor, assistance yun. Ano Kailangan iba? talaga yun. Ano iba? Pero yung sinabi mo, wala talaga, Your Honor. Ano yung iba sinasabi mo? Yung involvement ko na Yung isang pinatay mo. Yes. Okay. Sige. At 20,000 ang sinasabi ni ano eh. Kasi parang dito kanina, ako, yung driver mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. Di ba? Oh, bigyan mo si ano. Bigyan mo yung si leader natin ng 20,000 para doon sa reimbursement ng ano. Di ba trusted mo usually yung mga kasama mo eh. And
Dito, meron kang sinabi kanina kay Congresswoman Luistro about do sabi mo may binigyan si former president yung hydrocephalus. Kanina may binanggit ka. Yung may sakit, Your Honor. Oo, yung lumalaki ang ulo. Tapos sabi niya, sige, tawagan mo si Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital. Di ba? Binanggit mo yon. Yes, Your Honor. At binanggit mo din yung mga cancer patients. Di ba? At kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer, ay sinabihan din si Senator na tulungan ka. Di ba? Yes, Your Honor. So, basically, si former president, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din yan sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kuha niya, yung may iutos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko Wala trabaho. wala pa naman akong tinatanong na gano'n, Yes, Sani. Your Honor. Sinasagot Sorry mo na po, Your agad. Honor. Alam mo, Sorry po. halata ka. Sorry po, Your Honor. Pine-preempt mo na yung tanong ko. Masyado ka na dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot Sorry po, mo Your agad. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na tatanungin yun. Kasi alam mo na na yun ang itatanong ko Sorry po, Your Honor. Hindi, you don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang yung... Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Di ba? Tama, mali. Kasi lahat kami, alam na namin DDS Ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. At 1998, ano po ang pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sani Benaventura? Kasi Sorry po, Your Honor. ano po yung pinagkakakitaan niyo ngayon since na wala naman po kayong trabaho, no? Ano po yung pinagkakakitaan niyo po ngayon? May pension po ako, Your Honor. Pension, no? Yes, Your Honor. At yung natira po sa bangko niyo is 4,000. Yes, Your Honor. Magkano po pension Totoo niyo? talaga, Your Honor. Hindi naman po kami nagda-doubt doon. 57,000, Your Honor. 57,000. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo sa lawyer mo? Mamaya pa kami mag-usap, Your Honor, pag-uwi. Sani naman. Kaibigan ko kasi, Your Honor. Mawain po siya, Your Honor. Pero magkano talaga yung service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, paano mo siya Hindi pa babayaran? galing doon sa 4,000 ko, Your Honor. May mga anak din ako, Your Honor. Ay, nako. Ano, okay, so mahirap talagang tanungin ang mga sinungaling. Ano? Hindi, alam mo, Sani, kasi medyo ginagawa lang po namin light ngayon yung line of questioning sa'yo. Pero lahat po ng mga testimonies ng different persons, no, that kila former secretary mentioned dito po kay Colonel Garma na mismong kasamahan po ninyo dati ay nagsasabi about dun sa reward system. And the former president also denied about the reward system. We all know that. At nakita po natin yon doon sa Senado. And the reason why we persisted on trying to invite the former president is to find out about this reward system. This is the only missing link that we know that can somehow cement all of these different issues that we are tackling. But of course, there's a lot of witnesses that validating this reward system. And even the president have said that outside the halls of the Senate. Unfortunately, during the time dun sa Senate, it was not testified, no, under oath. And the reason why we're trying to dig deeper on this, because we know that you've been a part
of this reward system. Unfortunately, you lied. You lied so much that even your faith, no, to the Father who created us all, ay itinanggi mo yung katotohanan. Ang magdadala naman nito, sarili mo rin, ano, Sani Buenaventura. Ikaw rin ang magdadala nito. You know, what happened to Arthur Las Cañas? Nakita natin yung pagbabalik ng loob nila, di ba? Kasi, Sani, sisingilin din tayo nito pagdating ng panahon. Lahat tayo. Minsan ka lang dadaan dito sa mundong to. At ito na yung pagkakataon na dapat gawin na natin yung tama. We are in cleansing our nation. We are in the process of trying to put back, no, the decency, no, of all the leaders of this nation. I think it's high time for you, Mr. Sani Buenaventura, to tell us the truth, no. Pero hindi ka namin pipilitin ngayon. Kasi actually, pagod na po kami. And alam namin, pagod na rin po kayo, sir. So, I hope that mamaya, pag-uwi nyo po, sana po ay... balik siya ulit. Sana po makita nyo sa sarili nyo that somehow, sa buhay na to, makagawa naman po sana tayo ng tama. Marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin, but I hope sometime, no, and someday, you will find it in your heart to tell the truth to the whole nation. Maraming salamat sa iyo, Sani Buenaventura. Amen. Thank you po, Your Honor. Thank you. Thank you, Pastor Fernandez. Isang tanong lang kay Sani. Sani, kasi kitang-kita naman yung iyong loyalty sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag i-offer mo yung buhay mo, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka ka-loyal, di ba? Yes, So, Your di ba, Honor. pag sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi pa siguro. So, hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, hanggang offer mo yung buhay mo, ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo. Yun lang. Sige, thank you. Then, last interpellator is Congressman Acop, and then after Congressman Acop, we go to Congressman Johnny Pimentel. Congressman Acop, Sir. You have 10 minutes. Sir. Personal necessity. Sige. Okay. Magdasal ka na rin doon, pare. Okay lang, sir. Sige. Go ahead. 1 minute suspension. To save time, Mayor Carranza, pwede po bang maupo kayo doon sa kwan? Sa witness seat? Sabayan ko kaya, nadjingle din ako, pare. Mayor Carranza, opo, ayan. Mayor Carranza, have you taken your oath? And do you have a lawyer with you? I did already, sir. Do you have a lawyer with Yes, you? sir. Okay. May we ask your lawyer to enter his appearance before this committee? And let me remind the lawyers, the counsel of Mayor Carranza, na ang inyong pong role is only to advise your client of his rights. Yun lang po. You cannot coach your client. Sige po. Please enter your appearance. Good evening po, Mr. Chair. I'm Attorney Mark Anthony S. Faba, Your Honor. Good evening, Mr. Chair, this honorable committee. Respectfully, I'm Attorney Vic Danao, Your Honors. Okay. Salamat po. Salamat po. So, hintayin lang natin yung... suspended pa yun.
Si Colonel Pitalio, are you still, ayan, no? Please take the seat beside the... Normally, we ask the lawyers to sit behind lang their clients, but in this case, maluwag naman ho yung ating hall, and you can occupy those seats. So si Colonel Pitalio, you can also, please occupy the seat in front of... Okay, hearing is resumed. Murag ni Dugay man ka dito sa CR, Sani. Your Honor. Okay. Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Kung titignan po natin, wala na po akong document sa aking harap eh. Magandang gabi, Mayor Carranza. Good evening, sir, Your Honor. Kayo po ba ay may security sa iyong sasakyan? Yes, sir. Meron ka ring driver? I usually travel with my driver and security aid. Security aid. Meron bang mga pagkakataon na may inuutos ka sa iyong security aid o kung wala yung security aid mo, nautusan mo yung driver mo? Whenever we travel, sir, I always ask my aid to... Hindi ko sinasabi kung nagtra-travel kayo. Yes, sir. Ang tinatanong ko, were there instances o merong mga pagkakataon na nauutusan mo yung iyong security aid? At kung wala yung security aid mo, ang nautusan mo yung driver mo? Yes, sir, most of the time, sir. Most of the time. And your driver and security aid would know kung sino po yung nakakasalamuhan nyo ng mga tao? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And you're under oath. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Now, may I ask Director General Lazo, do you also have a driver and a security aid? Yes, Your Honor. Isang driver, isang security aid sa iyong sakyan. Yes, Your Honor. With the same question na tinanong ko kay Mayor Carranza, would your answer be true also like him na nautusan mo rin yung iyong security aid para sa iba't ibang bagay o kung wala siya, yung driver na nautusan nyo? Yes, Your Honor. At sa inyong sa everyday activity, yung driver ninyo o yung security nakakaalam kung sino po yung nakakausap ang nakasalamuha po ninyo. Yes, Your Honor. Yes. Yes, Your Honor. At kung kayo'y nandun sa kotse o nasa opisina at walang bisita, nakakwentuhan ninyo yung driver nyo at saka security aid. Tama? Yes, Your Honor. Would that be true also, Mayor Carranza? Yes, sir. Now, Mr. Sani Benaventura, narinig mo yung sagot ng Director General ng PDEA at saka Mayor ng Silang Cavite. Tapos sasabihin mo dito sa committee na ito na ikaw ay driver at security lamang at wala kang kaalam-alam. Matanong nga kita, o nagsisinungaling ka? Sa ano po, Your Honor? Mag-ingat ka. Dahil baka hindi ka na makauwi. Your Honor. Ano? Ang ibig mo sabihin, driver security lang, hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakausap ng iyong boss? Wala pa bang naitanong sa akin, Your Honor? Ano po? Wala pa naitanong sa akin kung sino yung kausap ng boss ko. Hindi mo alam? Kasi ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasama rito ay
driver security ka lang and you do not bother o na malaman kung sino yung kausap ng iyong boss, Wala anong ko ginagawa niya. Di po ba? Di ba yun ang sagot mo kanina sa kanilang mga katanungan? Ang kuha ko lang yun, ang sabi ko sa driver security ako, tapos hindi naman ako particular kung sino yung kausap ng boss ko, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong na maging particular ka eh. Ang tinatanong ko, kagaya ng pagtanong ko kay Mayor Carranza at kay DJ Lasso, yung kanilang security aid o driver, nalalaman. Alam nila kung sino yung bumibisita kay Mayor, sinong kausap niya. Di ba? Yes, Tapos Your Honor. sasabihin mo sa amin dito na driver security ka lang? At wala kang pakialam dun sa kwan. Oh, come on. Huwag mo akong bulahin. Di ba? Kung nabula mo si Chairman Dan Fernandez, eh huwag mo akong bulahin. Di ba? Wala Sige, pa, iyo. wala pa man akong alam. Hindi Anong- ba sila nagsabi kung sino yung kausap ng dating Mayor Pierre Abella? Ang sinasabi mo o kasagutan mo, Mr. Benaventura, is hindi mo alam kung sino ang kinakausap ni Mayor. Hindi ako nagsabi niyan, Your Honor. Hindi, tinatanong nga kita eh. Kasi kung mali ka ng sagot, eh baka hindi ka nga makauwi mamaya. Oh, mag-isip ka maigi. Parehas lang tayong pulis. Pero mas loko siguro ako kaysa sa iyo. Hindi mo alam? Na ano po, Your Honor? Hindi mo alam kung sino yung mga kinakausap ng iyong boss? Sino po in particular, Your Honor, na kausap? Hindi. Tinatanong ko kung kakilala mo o nakikilala mo yung mga kinakausap ng boss mo. Sami Oy, yes, Your Honor. Sami Oy. Ano? Si Sami Oy, mga councilors, Eh kaya Hindi nga, kaya ko tinatanong sa iyo dahil ang sagot mo kanina sa mga katanungan ng aking mga kasamahan, eh hindi mo alam kasi driver security ka lang. Pero kaya ko pinaupo si Mayor Carranza dyan dahil mayor din yan ng Silang Cavite, si Director Gerald Lasso kasi may mga driver din sila. At para sabihin ko sa iyo, at kung tatanungin ko sila, Mayor Carranza, siguro ikaw ang mas yung driver at saka security mo ang nakakaalam kung ano yung pag-uugali mo at ano yung pagmumura at pananalita mo. Tama? Yes, sir. Eh kasi ikaw palagi, sila ang palagi mong kasama. And I think the same is true with Director General Lasso. Tapos ngayon, ikaw, eh iba. Yung bang ibig mo sabihin? Kaya ikaw, may nililihim ka. At kung susundan ko yung sinasabi ni Chairman Fernandez na nabola mo, eh, hindi totoo yun. Nagsisinungaling ka, iho. Kasi pwedeng totoo na hindi ikaw ang kumakalabit ng gatilyo. Pero ikaw nauutusan ng boss mo na may mga ayusin. At ganun din naman ang nangyayari sa mga driver at security ni Mayor Ted Carranza at saka ni DJ Lasso. Kasi meron din akong driver at saka security. Ang tinatanong ko sa iyo, yung karanasan namin, eh bakit naiiba ka? Your Honor, sa ano po, Your Honor? Yung utusan magpatay? Hindi ko sinasabi na to. Sinasabi ko, nauutusan ka sa iba't ibang bagay. Tama. Ayan, okay. Yes, Your Honor. O, ngayon, nagsasabi ka na nauutusan ka. Sa ano, Your Honor? Ha? Masyado ka defensive, iho. Eh, hindi ko alam kung naging investigador ka. Ako naging investigador kasi yun ang trabaho ko, iho. Sa iyo palang pananalita, alam ko nang may inililihim ka o may iniiwas.
Kasi ang taong tinatanong, pag masyadong maiwas, may nililihim. Maswerte ka kasi pagod na kami eh. At saka mabait na si Congressman Paduano. Chairman, hindi pa ako tapos. Yun. Sige. So, ipinapakita ko lang sa iyo na ikaw, pwedeng hindi ikaw ang nautusan na pumatay o ano. Pero may mga ibang bagay na iuutos sa iyo. Halimbawa, yung pupuntahan sana ni Chairman Dan Fernandez, di ba? Kasi hindi lang naman si Mayor sa tingin ko nag-uutos sa iyo kuminsan. In the same manner na yung mga sekretarya ni Mayor Carranza at sekretarya ni DG Lasso, kung minsan nag-uutos din sila sa mga driver nila. Di ba? Di ba totoo, Mayor Carranza, na nautusan ng sekretarya mo yung driver mo? Yes, sir. Oh. Would that be true also, Director General Lasso? Yes, Your Honor. Yes. Kaya kung sino man ang may pera, may hawak ng pera para dun sa accomplishment ng mga pulis, pwedeng iutusan ka rin. Kasi ikaw nakakilala sa mga pulis. Diba? At alam mo rin kung ano-ano ang kanilang linya ng trabaho kasi pulis ka. Diba, iho? Yes, Your Honor. Yes.